Isa na pa, minamahal tayo pong natin tumayo bilang pagbigay galang po natin sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Richard Abad. Praise the Lord, God bless you sa ating beloved ka-preacher, led by the Judge Abad. Amen. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin, minamahal, samahan niyo po ako. Hallelujah. Opo, dakilat mo pagpala namin Diyos sa manaming banal. Mahal namin Panginoong Isus, lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa patuloy mo na habag, mahal na po yung binibigay sa bawat sa amin, O Diyos. Hallelujah. Mahal na po yung sa mga unang panalangin, bunga ng mga panalangin namin, mga magulang sa iyo. Beloved Noble Pastor, Ulisado, Almeida, and Prophet, the loving God. Humingi po kami ng kapatawaran, mahal na po yung sa aming mga pagkukulang, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po mahal na po yung maglangis ng balang salita, magbukas ng pag-unawa sa iyong mga anak, O Diyos. Magyabang kung tulungan may pangalan mo sa salita mo, puno po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sila po umaasa, nagtitiwala sa makapangyarihang pangalan mo. Mahal na po namin sinasawalat din mo ng mahadlangan ng mga gawa ng kaaway. Lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palapakan po natin ang pinakamamahal po yung minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, pray mga ating dakilang Diyos, makabalik po tayo sa ating mga upuan. Minamahal, first and foremost, the highest praise, worship, glory, honor, thanksgiving belongs only to loving God. Ang pinakamataas na papuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Praise the Lord. And I give double honor po sa ating beloved parents in the Lord, as you always cherish. And minamahal the blessed, anointed preachings, teachings of the beloved normal evangelist, Wildy Estrada Almeida, and our dearly beloved normal assistant pastor, beloved Mama Dear, Linus Almeida. Also, I give my love and respect to all the beloved Almeida children and their families po, minamahal. Puri ating mahal na Panginoon, magandang gabi sa lahat po ng ating mga beloved co-preachers, co-workers, ating mga beloved choir members, mga minamahal, beloved musician, at sa inyo pong mga kapatid ko dito po sa dako ng San Fernando, sa po ng lahat po na nanonood sa live webcast, minamahal, ating mga viewers, magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Lahat po ng mga pinagpala magsabi ng praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos na mahal. Dahil pinadala kami naman sa pakikinig ng salita ating mahal na Panginoon. At kung kayo po yung minamahal, may mga ballpen at papel, mga minamahal, lalong-lalo na po ating mga Bible at ating mga puso sa pakikinig, mga minamahal. Para matandaan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Ating pong talakay minamahal sa gabing ito, it's God honoring leaders. God honoring leaders. Mga namiminuno po, mga minamahal, mga leader, namiminuno sa iglesia na nagbibigay parangal sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakahalaga po nito, minamahal, ating po itong inaaral upang lalo po tayong mga minamahal, makita po natin, magalak po tayo sa paglilingkod sa Diyos, sabagat sa banal na iglesyang ito, sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, binigyan po tayo ng mga spiritual leaders na kanilang mga buhay ay nagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Purihan natin dakilang Diyos sa Jeremiah chapter 3, verse 15, mga minamahal. God said, I will give you pastors. Ang Diyos po ang may sabi na siya ang magbibigay ng mga mangaral, mga minamahal. Amen. Ang aklat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 3, talatay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Jeremias 3:15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mag-bless sa kanyang mga salita. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin ng pastor, mga ngaral na galing sa Diyos, mga minamahal, tuturuan tayo ng kaalaman at unawa. Amen po ba? Ibig sabihin, mga bagay na dapat nating malaman, lalo na sa spiritual.
At kapag ito'y ating nalaman, mga minamahal, magkakaroon tayo ng pag-unawa na ito pala ang kalooban ng Diyos. So kung ating pong susumahin, knowledge plus understanding is wisdom. Kaalaman plus pag-unawa, karunungan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tinuruan tayong magpuri sa Diyos. Amen po ba? Hindi natin ito alam. Malakpak. Kaya pag magkukursada nga po, nagpipreach kami, andyan yung mga baguhan, talagang nakatingin lang sila sa'yo. Hindi po pumapalakpak. Hindi nag-i-amen. Pero pag sinabi mo, yung kamay natin galing sa Diyos, at sabi ng Biblia, ipalakpak ninyo ang inyong kamay sa pagpupuri sa Diyos. Maya-maya pumapalakpak na. Amen? Hindi sumisigaw ng amen. Sabihin mo, pag sumigaw kayo ng amen, dahil nasa Bible man ibig sabihin, amen, pagpupuri sa Diyos, sumasang-ayon ka. Praise the Lord. Pag sumigaw ka ng praise the Lord, sumigaw ka ng hallelujah, makapangyarihang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagagalingin ng Diyos mga karamdaman mo, mabibingi yung mga demonyo ng karamdaman, tatakas at pagagalingin ka ng ating mahal na Panginoon. Imagine, karunungan, bibigyan ka ng pag-unawa, kaalaman, may pag-unawa, karunungan, kapangyarihan. Amen? May pagpapala. Kaya napakapalad po natin sapagkat lahat ng ginagawa po natin ay tinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon tayo nakinabang. Sapagkat sabi po nito sa ating inaaral mga minamahal, we naturally look to and trust our leaders for guidance and direction. Natural lang po, sa church, titignan natin yung mga namiminuno. Everybody say, praise the Lord. Dahil sila po yung ating magiging guide. Amen. Sila po yung example, halimbawa, guide, model, mga minamahal. Ngayon, sabi po rito, if they do not follow God, they will lead us astray. Pag yung mga namiminuno hindi susunod sa kalooban ng Diyos, yung mga sumusunod, maliligaw. Tama? Tama po, di ba? Amen po ba? Maliligaw. Yun na nga po yung nasa buhay pa rin sa sanlibutan, makasalanan pa rin. Wala. Walang, kumbaga, windang. Walang direksyon. Hindi alam kung may Diyos o wala. Kaya yung iba may reliyon, pero hindi alam kung may Diyos o wala. Ayun, nag-NPA na lang. Nagkukomunista na lang kasi hindi nila sigurado Amen? Pero sabi po rito, pag ang namiminuno ay nagpaparangal sa Diyos, God-honoring leaders are good examples and bring us God's wisdom. Ang mga namiminuno ng nagpaparangal sa Diyos ay mabuting halimbawa at binibigyan tayo ng karunungan na nanggagaling sa Diyos. O palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung mga bulag na leaders, ito po yung nagiging resulta. Babasahin po natin. What blind leaders brings. Ano daw po yung resulta ng mga bulag na mga namiminuno, mga minamahal. Matthew chapter 15, verse 4, and Matthew chapter 23, verse 24. Dito po sa Ebanghelyo ng ayon kay Mateo, Kapitulo 15, ang talatay 14. Pabayaan niyo sila. Sila ay mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Dito po sa Mateo, Kapitulo 23, ang talatay 24. Kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon na the Lord bless His word. Everybody say, praise the Lord. Sa Mateo 15, balikan po natin. Mateo 15, kindly sa screen. Matthew chapter 15, verse verse 14. Ang sabi po rito, pabayaan niyo sila, sila yung mga bulag na taga-akay. Kasi itong mga bulag na taga-akay, mahirap mong turuan. Amen. Kasi nagmamarunong po sila. Kaya sabi ng Bible, pabayaan nyo sila.
Kasi ang tao, pag hindi ka magpakumbaba sa mahal na Panginoon, hindi bubuksan ng Diyos ang isip mo. Amen? Pag iniisip mo, nakapag-aral ako, graduate ako sa ganito, ganito, ganito. Matalino ako. Lalo ka tuloy nagiging bulag. Amen? Amen? Pero kung magpakumbaba ka sa mahal na Panginoon, tignan mo yung mga namiminuno na sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, bubuksan ng Diyos ang isip mo. Makikita mo yung tama, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pabayaan niyo sila yung mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga hulog sa hukay. Malinaw naman talaga. Pag ang bulag, umakay sa bulag, ang buta, muagak sa buta, matagak yun sila. Amen. Matagak yun. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So ganun po ang nangyayari. Yung mga namiminuno, walang pagbabago, mga leader ng reliyon. Everybody say praise the Lord. May nagpatotoo kasing kapatiran na sumasagi sa isip ko eh. Nasa reliyon, yung reliyon natin nakagisnan, hindi po tayo naninira. Ito po'y testimony. Amen? Sabi ng kapatiran nung wala pa siya sa Jesus Miracle Crusade, nasa reliyon siya na Romano Katoliko, galing tayo doon. Sabi niya, naging kabit niya yung Monsignor. Dahil yung Monsignor pala, bakla. Hindi po tayo naninira, ito po'y patotoo. Kahit ipakita ko pa sa kanila yung kapatid natin nagpatotoo, pero ayaw nating manakit. Pero ito yung ating ini-example. Paano kung yung mga leader bakla, pati yung mga membro bakla rin? Di po ba? Paano aakay ang bulag sa tao kung bulag yung umaakay, yung inaakay, bulag din, mapapahamak. Pero dito, sa Diyos ang kapurihan, ang Diyos ang tinataas natin, mga bakla, tomboy, binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Nagbabago. Yung mga po, nagkakaasawa, mga dating bakla, binago na ng mahal na Panginoon. Nakapag-asawa, nagkakaroon ng mga anak, hindi na bakla. Totoong lalaki na po. Binago na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Yun po yung sinasabi na may kabutihan. Nagkukusada po tayo sa itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hindi po tayo ang nagpapagaling, ang Diyos ang nagpapagaling sa kanila. Pero di ba't napakagandang isipin na hindi man tayo karapat-dapat, pero sa gawain ito, sumasama ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sino tayo? Mga kinahabagan. Mga kinahabagan ng Diyos. Matthew chapter 23 verse 24. Ito po, mataling haga po ito minawal. Matthew chapter 23 verse 24. Kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasala ang lamok at nilulunok nyo ang kamelyo. Imagine, ang lamok imong sinasala ba? Pilion pang lamok. Pero kamelyo tunlon. Kadako sa kamelyo tunlon mo, lamok sa laon mo, pero yung kamelyo tunlon mo. Yung lamok sinasala, yung kamelyo nilulunok. Ano pong ibig sabihin nito? Yung teaching ba? Yung pagtuturo. Kung ano yung importante, yun ang hindi sinusunod. Kung ano yung hindi importante, yun ang sinusunod. Baliktad po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Halimbawa, at sabi ng Biblia, ang Diyos Espiritu. Ang sabi ng Ten Commandments, thou shalt not bow down to any graven images. Huwag kang luluhod sa kahit anong inanyuang larawan. Di ka muyok mo sa bisag unsang mga linilok nga larawan. Amen. Di ka muyok po nila kay ang Diyos masuko. Everybody say praise the Lord. Tanawa. Di ba nung nasa reliyon tayo, lumuluhod tayo sa ribulto? Napaka-importante nito na malaman natin, alisin natin, dahil ang pagluhod sa ribulto, karumal-dumal sa harap ng Diyos. Dulumtanan. Amen? Yeah.
mutubag naman ng mga leader sa reliyon, mga pari mo, ingon naman na, naanad na manggod. Naanda na manggod. Uy, asa may palabihon nato ang naandan o ang kabubuton sa Ginoo? Natural, palabihon nato kung unsa ang kabubuton sa atong pinakamamahal na Ginoo. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kanang wag ampo ta, manalangin po tayo, magpipray tayo sa mahal na Panginoon. Di ba gusto natin yung prayer natin makarating sa Diyos? Tama? Gusto ba natin yung prayer natin hanggang steel trusses lang? Hindi Gusto natin, prayer natin makarating sa Diyos. Karumal-dumal nga yung pagluhod sa ribulto Karumal-dumal nga, dulumtanan sa tubangan sa Ginoo, muyok mo ka sa ribulto, may katubagan bang imo pag-ampo diya? Wala. Wala. Pero sundin mo ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos Espiritu. At ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So mga prayers natin, makarating sa Diyos. Amen. Paano natin nalaman? Paano tayo natuto? Dahil binigyan tayo ng mga namiminuno na nagbibigay parangal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbibigay parangal sa Ebanghelyo ng Diyos. Nagbibigay parangal sa salita ng Diyos. Amen. Bahalang ang tao hindi magustuhan, basta masunod lang ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi po ng Biblia, ang Diyos ang magtatalaga, pipili ng kanyang bayan at iipunin niya. Kung paano iniipon ng Diyos ang Israel, yung bayan ng Israel, yung mga spiritual Israelites na pipiliin ng mahal na Panginoon galing sa mga hintil, siya din po ang mag-iipon. Amen. Maraming panahon sa ang bayan ng Israel nagkakawatak-watak, ang Diyos din po ang umiipon. Everybody say praise the Lord. Ngayon naman tayo bilang spiritual Israelites, iba-ibang ating pinagmulan, iba-ibang lugar, at iba-ibang reliyon dati. Amen? Pero ang Diyos ang nag-ipon sa atin dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Jeremiah chapter 31, verse 10. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31, talata 10. Inyong dinggin ang salita ng Panginoon o ninyong mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulos sa malayo, at inyong sabihin, ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kanya at mag-iingat sa kanya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kanyang kawan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas ang palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Natural, ang Diyos ang nag-ipon sa atin, siya din ang maglalagay kung sinong mag-aalaga sa atin. Amen po? Amen po ba? Siyempre, yung kanyang tunay na pinili, yung mga kinahabagan niya, lalagyan niya rin ng kanyang totoong mangangalaga, totoong pastor, totoong shepherd. Everybody say, praise the Lord. Lalagyan niya po. Ibig sabihin, napakagandang malaman natin na ang gawain pala ng mahal na Panginoon, siya ang naglalagay ng mangaral at yung mga naglilingkod dyan, pinili at inipon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Magpunta ka sa abroad. Dadalo ka sa iba-ibang mga gawain. Iba talaga pag taga-Jesus Miracle Crusade, pag gawain natin ang mapuntahan mo. Iba yung pakiramdam mo, sabi mo, sinasabi natin, ito ang aking mga kapatid, ito ang gawain na tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Opo, marami tayong makapatiran minsan. Siyempre, walang gawain sa ibang lugar. Pupunta sila sa iba-ibang churches. Hindi sila masaya doon. Totoo po yan. Hindi po sila masaya. Pero pag nasa Jesus Miracle Crusade, doon sila masaya. Doon tayo pinagpapala, doon tayo nagagalak. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagat naranasan din po yun ng abang lingkod, mga minamahal, punta sa ibang gawain. Halos pare-parehas yung itinuturo, yung doktrina, in Jesus' name, ang baptism nila, holiness, they worship God in spirit and in truth, sinasamba ang Diyos sa Espiritu katotohanan. Pero may mga
tinuturo o ina-apply sa church na malayo dito sa church, sa Jesus Miracle Crusade. Katulad ng pag-aayuno, hindi gaano. Kabanalan, maiiksi yung mga damit ng mga sisters. Amen. Kulang ang kapangyarihan, mga patotoo, hindi mo maririnig yung mga ganitong patotoo doon. Mag-iisip ka, bakit? Dito gumagaling makaramdaman, nagbabagong buhay, nag-iingat ang mahal na Panginoon. Yung patotoo lang po ni Brother Luke Miranda, minamahal, anak ng ating beloved ordained preacher. Kung nakita niyo po yung sasakyan nila, minamahal, ay talagang parang wala nang yung sasakyan nila, wala nang bubong ba? Wala nang atup. Nawala. Dahil yung tumama yung boom, yung crane na may boom, yung ginagamit ng mga electrician pag inaangat. Di ba meron yung parang yung sinasakyan ng mga electrician pag umaakyat na sila sa inaangat, naka-crane. Yun ang tumama sa bubong. Talagang halos maplat yung bubong. Isipin niyo po, may driver, may pasahero. Anong pwedeng mangyari? Pwede silang maipit, pwede magkabali-bali yung leeg nila. Pero napakabait ng ating mahal na Panginoon. 3 sila na pasahero. Iningatan silang lahat ng ating mahal na Panginoon, lalo na yung driver. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino hindi magtitiwala sa Diyos? Sino hindi magpapasalamat sa mahal na Panginoon? Na yung bagay na imposible, ginagawang posible ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil buhay siya na Diyos. Amen po ba? Napakarami pang himala na kung ating babanggitin, baka umagahin po tayo. Sa dami, no? Mga kapatiran, mga minamahal, nakamotor, no? Beloved Brother Amante, pumasok sa harapan ng truck. O naipit. Mga minamahal, talagang na-bend pa yung inaapakan nila na nadaganan pa siya ng motor. Dahil natumba. Pero grabe ang mahal na Panginoon. Walang fracture, mga minamahal. Walang sugat. Oo, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord. Amen? Dahil ang Diyos ang nag-ipon sa atin at ang ating namiminuno lingkod ng ating pinakamamahal na ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Ito po'y madalas naririnig ko sa ating dearly beloved noble pastor during his preaching. Itong mga verse na ito, mga minamahal. Na kung pagbubulay-bulayin mo, mga minamahal, he speaks always of God's power. He tells and teach God's power. Kung palagi mong isipin, palaging binabanggit ito ng ating minamahal at ginagalang ng Ebanghelista, palagi siya nagtuturo about kapangyarihan. That's about power. Patungkol sa kapangyarihan. Bakit mga minamahal? Dahil kapag kasama mo ang Diyos, walang makagagalaw sa iyo. Pagkasama mo ang ating mahal na Panginoon, you are protected, you are shielded by God's power. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit nga po, di ba? Kahit mga mangkukulam, hindi magtagumpay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kapag ang Diyos ay kasama mo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Basahin po natin, minamahal. 2 Timothy chapter 1 verse 7 and 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 1, talatay 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ang espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 4. Dito po ay sinasabi po rito, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palagi po itong nababanggit ng ating mahal na pastor. Amen?
At sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. No? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan o matatakutin. Amen. Anong binigay sa atin? Kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na kapangyarihan pala. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, sasamahan ka ng Diyos. O mag-crusade, mga minamahal, hindi po biro. Mag-ayuno. Maraming nag-aayuno po. May mga ibang, hindi tayo naninira, may ibang mga religion nag-aayuno. Pero walang himala. Kung meron man isa lang, opo. So, ibig sabihin, maganda mag-ayuno, pero maganda rin yung pag-aayuno mo na nakalulugod sa Diyos. Bakit? Sasamahan ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Mga beloved, mga sounding team, everybody say praise the Lord. Kahit trial sa kanila, gusto sumama sa krusada, may trial sa bahay. Amen? May trial may pagsubok sa bahay, pero gustong sumama sa krusada. Bakit po? Sapagkat sa krusada, makikita mo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. At kapag kasama mo ang Diyos, yung problema mo sa bahay, lulutasin ng mahal na Panginoon. Oo, palapakan po natin ating mahal. Bakit? Bakit nangyari yun? Sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan. Pag-ibig! Di ba pag-ibig po yun? Magsishare ka, mag-aayuno ka, magsasounding ka, mag-i-invite ka, hindi mo kilala? Hindi po biro, hindi ko po tinataas yung ating sounding team, pero hindi kasi biro. Eh kung minsan, iba na yung itsura. Opo, minsan mga cancerous, alam nyo na. Amen? Pero ano po yun? Bakit tinitiis? Bakit nagsusumikap? Dahil pag-ibig ang binigay ng Diyos. Dahil pag-ibig ang binigay ng mahal na Panginoon. Alam natin, Diyos ang magpapagaling sa kanila. Diyos ang magliligtas sa kanila. Ang ating mahal na Panginoon na nagbago ng ating buhay, yun din po ang magbabago ng kanilang mga buhay. Ang ating mahal na Panginoong Jesus na nagpagaling ng ating karamdaman, siya din po ang magpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay hindi kumukupas. He is the same yesterday, today, and forever. Saan tayo nagkaroon ng ganyang karunungan? Sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya we have God-honoring leaders. Ating beloved pastor, ating beloved honorable assistant pastor, mga tunay na lingkod ng mahal na Panginoon. Kaya huwag mo nang isipin pa yung iba. Kung ano man pa mga dinidiscuss dyan na ginugulo lang yung faith mo, ginugulo lang yung isip mo, minsan nababasa mo pa sa Facebook, kung ano-anong mga katanungan, huwag mong entertainin yan. Ang isipin mo, binago ka ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos mo ay makapangyarihan, pinagaling ka ng mahal na Panginoon, ang Diyos mo ay buhay, iniingatan ka ng mahal na Panginoon, hindi ka binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi kapangyarihan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng beloved pastor, my preaching, ang aking pangangaral, hindi mga salitang nakakadani, mga inasukalan, hindi. Ang aking pangangaral, demonstrasyon ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Ipinagsisigawan natin, ipinapatotoo natin, hindi tayo na-save sa Jesus Miracle Crusade dahil binayaran tayo. Hindi tayo na-save dito dahil maganda yung mga salitang narinig natin. Na-save tayo nang dahil tayo lumapit, nang tayo magpabautismo, pinagaling tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ng Diyos ang ating mga buhay. Ang Diyos dito ay buhay, tumutugon sa mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron pong isang baguhan sa dako ng buntok, manamahal tinitignan ko po siya talagang malumo, nang lulupay-pay siya, nakatungkod. Noong binautismuhan, binitbit talaga ng upuan dahil hindi nga po makalakad, mga minamahal. Palagi niya nadadala yung tungkod na yun, hindi siya umaalis ng walang tungkod, mga minamahal. Ilang taon na. Pero alam niyo, minamahal, after baptism,
galing doon sa bautismuhanan, naglalakad. Yung kanyang tungkod, pinapaikot-ikot pa, mga minamahal. Sabi ko, grabe. Grabe. Hindi natin sila kilala, pero kilala sila ng ating mabait na Diyos sa langit. Hindi natin sila, anong sitwasyon ng buhay nila, pero alam ng Diyos. Lalong hindi tayo ang nagpagaling. Ang nagpagaling ang Diyos na ating pinupuri, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na nagpagaling din ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Siya rin po ang Diyos. Di ba napakapalad natin? Itong paglilingkod na ito, 100% dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Hawakan mo lang, ingatan mo lang kapatid. Huwag kang tatalikod mga minamahal. Napakahalaga, magpatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong last verse mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. John chapter 6 verse 39 to 40 mga minamahal. John chapter 6 verse 39 to 40. Kindly po. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talatay 39 hanggang 40. At ito ang kalooban ng nagsugos sa akin, Singers. na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasambataya, ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Nakalapit tayo sa mahal na Panginoon dahil kalooban ng Diyos. Amen. Nagbago ang ating mga buhay dahil kalooban ng Diyos. Tayo iniingatan dahil kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ang sino man daw po na nakakita sa ating mahal na Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad natin. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Ito ang paglilingkod, mga minamahal na may katiyakan. Ito ang paglilingkod na bawat araw na ikay naglilingkod, ginto ang halaga. Ginto ang kahalaga ng iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang paglilingkod natin ito sa banal na gawain ito ay papunta sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, ating pong awitan ng mahal na Panginoon. Napakapalad natin, mga minamahal. Isipin niyo lang po, hallelujah, binigyan tayo ng tunay na mga ngaral ng Diyos. Tunay na mga pastor, tunay na nagdadala ng salita ng mahal na Panginoon. Buhay nila ang mga minamahal, inilaan para sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kinabagaan ng Diyos ang kanilang mga pananalangin. Kinabagaan ng mahal na Panginoon ang kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Kinabagaan ng mahal na Panginoon ang kanilang pamiminuno sa banal na gawain ito dahil hanggang ngayon, mga minamahal, hanggang ngayon, tayo'y sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanilang pagtuturo, dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Diba napakapalad mo, napakapalad ko, mga minamahal. Ako'y natutong umibig sa Diyos dahil may mga mangangaral na tunay na umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito ka ngayon, nagsusumikap, mga minamahal, dahil sa iyong puso nilagyan ng Diyos ng tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Atin po siyang awitin.